lalaki at mananahan. Glory to God, glory to you, Jesus, glory to you, Holy Spirit, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magandang hapon po. Muli ito po inyong kapatid, Brother Marcelo Marlis, on behalf of Brother Alberto Tingalcadio. Minsan pa samahan ninyo kami sa loob ng isang oras at mapalad po tayo sapagkat meron po tayong tatlong mga kapatiran dito na sila po ang magiging daluyan ng mensahe ng Panginoon. Panguna po ng ating buting coordinator Marian Bation at Rose Belinda Tubon at Brother Antonio Manalo. Kaya sila po, pakinggan natin sila mga kapatid, ano po. Pero bago po lahat, nais ko munang bigyan daan. Happy birthday kay Sister Carmen de la Cruz. In advance, bukas pa yata. Sister Carmen, kung nakikinig ka, marami pang kaarawan darating sa buhay mo. Kailangan ka ng Diyos. Kailangan ka ng Diyos. Okay, so sa ngayon po may nagaganap po na fellowship sa Araneta Avenue at meron din pong Bukawi Combined Hagonoy Fellowship. Bukas po, pastoral meeting. Mga kapatid, inuulit ko po, pastoral meeting. Okay? Huwag po tayong malilate. Pangit nung nalilate eh. Kita niyo si Mama Mary nung sabihin sa kanya ng anghel, 6 na buwan na nagbubuntis. Hindi siya na late. Kita po ninyo, si Abraham, nung sabihin sa kanya, dali mo anak mo no, ialay mo sa akin. Yung anghel hindi na late. Kung na-late yung anghel, patay yung anak. Yan. Kasi napakahalaga po hindi tayo nalilate, mga kapatid. Kompleto. Sa misa, di magandang nalilate ka, hindi kompleto misa mo. Amen ba? Now, yan po ang bukas po, pastoral meeting. And then, Montalban Combined Fellowship pagkatapos ng pastoral at San Roque de Nabotas Fellowship. Sa 24 at sa 20 po, Tenejeros Combined Fellowship, Pabahay Combined Fellowship, Nueva Ecija Combined Fellowship, at Malaria Fellowship. Ganon din po, sa 21 po, Saturday CLSS, sponsored by Malabon Combined. So, mga taga Malabon, ha? Kayo kinakailangan dito, ha? Magmula sa pagro-rosary, kayo na rin mag-aangkon, magagaydan sa lahat yan. Kayo po, sagot ninyo yan. Kasi tuka po yan, ano? So, yan po, CLSS Dalandanan Fellowship. Tapos, Maligaya Fellowship. Yan. Sa 22 po, of course, La Union Sunday Gathering. Linggo po yan. At tayo naman dito, meron po tayong misa. May pare na po tayo. May nakuha na tayong pare, ano po? And then, sa 23 po, Lunes, okay? Of course, ang atin pong Vigil Overnight. 24, Raffle Fellowship. At of course, ang Veritas, sponsoran po ni Aning Taglinaw. Aning Taglinaw, ikaw pala sponsor sa 24 para sa Veritas. 25, Wednesday, Manugit Tambunting Fellowship, Araneta Fellowship. Bagbagin Combined Velasquez Fellowship, San Ezekiel Combined. 26, Bulacan Combined, Villa Maria Fellowship, Manila Combined. 27, Santa Maria Combined, San Miguel Fellowship. San Leonardo, Nueva Ecija, kung meron pa ito, Pangasinan Combined, at Commonwealth Quezon City Fellowship. 28, MY Homes, Landayan, Laguna Fellowship, Lubao, Pampanga Fellowship, and Marilao Combined. Okay? At of course, mga kapatid, 29. Yan po ay La Union Sunday Gathering, 29. Okay? Meron pong Family Senior Citizen Evangelization dito sa Palok, Galicia. Okay. Ay, mali pala ito. August. Ba't sinama pa dito? No? Okay. So, hanggang doon muna tayo, no? Now, sa pang-araw-araw po, mga kapatid, dito po, meron po nagaganap na God's Healing Mission. Ito po ay makikipag-covenant po ang sino mga halimbawa. Mag-start ka po, 15 days po yan. Makikipag-covenant ka 15 days. Dito po naman kasi
Na kung tawagin natin dito munting ospital ng Panginoon, wala pang bayad dito. Yung check-up, wala check-up, pahala si Lord. Pray over at healing session. Ito yung nagaganap sa second floor, public market, may Paho, Caloocan. Madali lang po i-trace ito. Malapit lang po sa may Martinez ito. Nag-start po ito alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. At of course, pag Sabado, meron po tayong pinanonood na Soldiers of Christ TV program sa NBN Channel 4 tuwing Sabado po yan, 7:30 to 8 a.m. And then, kung nais po ninyo mapanikan ng Mama Mary, tumawag lamang po kayo sa Soldiers of Christ Office 285-5120 or 986-7977. Maaari ding mag-text kay Sister Rose Albacino 0923-7366087. And then, sa God Sunday Gathering po, tulad na sinabi ko sa inyo, meron na po tayong pare sa darating na linggo. Ano po? Ito po is the same place po, dito po sa May Paho Public Market, Choype, Rizal. So, simula po yan ng alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali. Okay? So, mga kapatid, yan po, ano, huwag niyong kalilimutan, bukas po, pastoral. And then, sa Catholic Life in the Spirit Seminar 21, sponsored by Malabon, at 22, Revival of the Holy Spirit, La Union. Okay? So, yan po ang ating po mga sponsor sa hapong ito, ay panguna po ng ating kapatid, Sister Marian Bation, at Sister Rose Belinda Tubon, at Brother Antonio Manalo. So, ngayon, mga kapatid, yan po ang ating mga sponsor. Gusto kong i-announce kagad na baka mamaya makalimutan ko po ito. So, ngayon yan, payatas. Itong araw na ito, bukas po, Kapulong, Kera Renato Abreu. Brother Nato, kayo po ang sponsor bukas. Sino man po sa mga taga-Kapulong na nakikinig, sabi lang po kay Brother Nato na bukas po, Kapulong po ang sponsor. Sa 20 po, Santa Teresa, Sister Fanny Baluyot, kayo po ang sponsor dito. And then sa 23 po, Camarin. Okay? Cornelia Cayetano. Okay? Kera Cornelia Cayetano. Kayo po ang sponsor dito. Sister Nelly, kung nakikinig po kayo. And then 24, Puntorin, Valenzuela. Puntorin, Valenzuela. 25, Pulilan, care of Analin Bundok, Pulilan. 26, Anakbayan, Malate, Renato Bernardino. 27, Tuktukan, Bulacan, care of Adelaida Dorila. Okay? At 30 po, Barangay Santiago General Trias, Cavite, care of Erma Dilig. 31, Nueva Ecija, care of Neda Blanza. So yan po, in-announce ko na yan. Pag kayo hindi nakinig, di wala, hindi nyo napakinggan. Pero kung kayo nakinig, alam nyo kung kailan kayo sasalang dito. Mga kapatid, alam nyo ba, napakaganda po na tayo ay magamit ng Panginoon dito. Tayo po ay nagiging daan. Parang nag-apostolit tayo yun eh. Di ba? Parang nag-aakay tayo, alam nyo ba, mga kapatid? Kaya po napakahalaga po niyan. Now, itong God's healing, alam nyo, mga kapatid, marami na pong pinagagaling ang Panginoon dito. Kahapon lang, yung tatlong sponsor po dito, puro po pinagaling yan. Okay? Puro pinagaling, inayos ng Panginoon. Ang mga kasakitan, inalis ng Panginoon. Inalis niya, pinagaling niya. Yan po ang God's healing natin. Araw-araw po yan. No? Araw-araw. So, huwag po natin kaliligtaan. Alam niyo ba? Maging ang ating pong head servant, si Brother Ting, ano po? Nag-under ko siya niyan. Ba't ka ba mahihiya? Buti nga yan matutuwa sa iyo, Panginoon. At yung ginawa po ni Brother Ting, isa po yung pagbibigay ng magandang halimbawa. Humility. Huwag po tayo mahihiya. Kailangan natin. Magpa-doktor ka, subukan mo. Pa-doktor ka, baka may pera ka, di subukan mo. Kapag nagpa-doktor ka, marami po mga doon, yung mga meron pang kukunin mga laman-laman, yung mga ganun ba? Tapos ilalaboratoryan, kung ano-ano pa. Dito, wala nang laboratory dito.
Basta ang unang-una, makinig ka. Unang-una, kasama ka sa pagro-rosaryo. Pangalawa, makikinig ka ng salita ng Diyos. Pagkatapos niyan, merong pray over session at tapos na, wala na, uwian na. So, 15 days mong gagawin yan. Kaya po, mga kapatid, sa inyo po, sa ating po lahat, ako, tulad ko po, na walang-wala rin, kami po, ito lang aming inaasahan, itong God's healing na ito. Kaya sa inyo po lahat, mga kapatid, ngayon po, dadako na po tayo sa pagbasa ng mabuting balita. Aawit po tayo. Para po sa ating mabuting balita, pakinggan po natin si Sister Mariam Bation ng Payatas ba? Okay, sige po. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit sa akin at mamahinga. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat tinilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihahayag sa mga kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating magpahayagan ng anak. Ito po ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos na buhay. Glory to God, the power of love. Pero anong klase bang love na tinutukoy kaya dito sa ating ebanghelyo? Bueno, ibigay na po natin kay Sister Marian tungkol po dito sa pagpapaliwanag sa mabuting balita. Sister Marian, good afternoon po. Good afternoon po sa ating Diyos na buhay, sa mahalin ng Birheng Maria, at sa ating Panginoong Hesukristo na siyang nagbigay sa atin ng banal na dugo at tubig na tinusok ng Hudyo sa iyong tagiliran na binabasbasan tayo upang tayo ay mabago. Kaya maraming salamat po sa ating radio listeners, sa mga live streams na ngayon po ay nakikipanood at nakikinig ng mga mabuting balita. At tinatas ko po ang ating kapatid, si Emilia Elizabeth B. de Guzman ng Project 6. Ito po ang aming
kay Person si Army Balawing Bayan at ang kanyang asawa na nasa Brunei, si Gary Bayang at Gloria B. Kofer ng Germany, Consuelos Chavez ng Project 6, John Diaz, John Lopez, May Lopez, Patria Dueñas, Emily Badar, Jess Kakal and family, Jimmy David, Boy Bulaong, Bonnie Copino ng Quezon Avenue, Kaakibat Kaagapay sila Mr. Virgie, Jessica, Sarah, Cynthia, Sister Beth, at sa bahay naman si Elina at ang kanyang kasama si Kagawad Heldo Abeles, ang kanyang may bahay Esperanza, Sister Evelyn, Ipang, and Myrna. At maraming salamat din po sa mga taga Marilao, kay Sister Cecil, Nanay Ting, Yuli, Lani, Doreen, and Dory, Seni, and Pe. At sa aming combine ng Santo Domingo, Holy Spirit Quezon City at ang Quezon Avenue, yan po ang mga nagaganap sa Santo Domingo Church po dyan po sa Quezon Ave. At maraming salamat po sa mga anak ni Sister Tuding ng Bicol, si Jane at Margie and Marcel ng Quezon Avenue, Sister Mila Lubigas and family, Lorna Cantero, Aiden Emma ng Sangandaan Post Office at taga Holy Spirit po na coordinator, Christopher Gulpan, Vilma Gopez, Josie Boltron, Lani Atibo, Rose Belinda Tubon, Sister Remy, and Gina Bongin. At maraming salamat po sa aming kapatid kay Super Cup Chito Balmosena at ang kanyang kapitana Nining Balmosena. Sila po ang nagbigay ng daan para makapagbukas po kami sa Barangay Holy Spirit at mailapit po ang mga tao ng kanyang barangay. Kaya po kami ngayon ay Barangay Holy Spirit na kasama ang kanyang mga kaagapay, Loyla Darailes at Elsa Asistin. At maraming salamat po mga kapatid na sa oras na ito. Napakaganda po ng ating Ebanghelyo ng Kaligtasan. Lumapit sa akin at mamahinga. Sabi nga ng Diyos kung ikaw meron ng kasakitan sa panahon ngayon, lumapit ka na. Lalo higit na dinalaw ka ng mahal ng Birheng Maria, 100 na pagkakataon ng pagsuko, totally consecration, totally na pagsuko mo sa Diyos na ikaw ay binago at higit sa lahat, yung paglapit natin, wala na tayong dapat pag-alinlangan. Kasi minsan kapag may kasakitan ka at karamdaman, ang hirap-hirap lumapit dahil yun bang hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa sobrang karamdaman mo. Pero sabi nga ang paglapit ay pagkikilala sa ating Diyos Ama at Anak at kasama na ngayon ang banal na Espiritu. Kami rin po sa pagtugon namin, no, ang hirap-hirap din lumapit, lalo na ngayon, nasa panahon ngayon, walang-wala ka. So, kailangan, hindi ka magkaroon ng kahinaan, bagkus kalakasan mo yun. Dahil yung kasakitan, ang kanya pong kailangan ng Diyos ay yung paglapit, pagsuko, upang sa gayon, makakamit mo ang kagalingan na iyong hinihingi. Kasi po ang paglapit napakahirap. Pero sabi nga ng Panginoon, bakit hindi ka lumapit? Lalo na ngayon, malaki ang problema, mabibigat. Sabi niya, narito lang 2 kamay ko. 2 kamay kitang sasaluin. Lumapit ka, sabi nga, come to me and I will give you rest. No? Ang kapahingahan ay sa Panginoon lamang. At ang ating hininga galing din sa Diyos. Hindi tayo nanggaling sa iba't iba pa man, kundi ang hininga galing sa Diyos. Kaya nga ang paglapit sa atin sa mga ganitong gawain, lumapit na po tayo. Punta tayo dito sa Paho. Dito kahit masiksik kami o nagsisiksikan ng tao, nako, dito kami gumagaling. Ang sarap maramdaman ang buhay ng Kristiyano. Kung saan yung masikip, doon tayo. Huwag tayo sa maluwang. Dahil ang hirap nasa maluwang ka, madali kang malaglag. Pero kapag sa masikip, naroon ang mga biyaya ng Diyos na hindi natin makakalimutan. Yun po ang hidden message ng ating Panginoon. Ang tinatawag nating lihim na panukala ng Diyos. Ang paglapit ay isang malaking pagpapala sa Diyos na makilala mo ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Ito ang inaantay sa atin ng Diyos ngayon. Kaya nga inaanyayahan ko kayo sa August 6 ng Santo Domingo Church. Meron po kaming combine ng Quezon City. So inaanyayahan ko po kayo. Napakalaki po ito na venue para sa atin. Isang pagkakataon na rin na makilala tayo sa Quezon City. Kaya mga taga Quezon City, inaanyayahan ko kayo. No, wag na kayo sa ating combine dyan dahil
magdalawang taon na tayo sa August 7. So samahan nyo kami bilang sundalo ng Panginoon. Ito ang ating misyon, ang ipalaganap natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagkakaisa, pagmamahal na gustong makita sa atin. Kaya nga mga kapatid, iniiwan ko sa inyo, maraming salamat sa pakikinig, lalo na yung mga taga-livestream na nanonood ngayon sa iba't ibang lugar, at higit sa lahat po, ang aming pong combine ngayon at Payatas A na lang po ako at Holy Spirit na po kami. Kaya po maraming salamat mga kapatid. Dito ko po nakita ang mga katagumpayan ng buhay. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Marami man paglilitis, marami man akong mga pagdaanan na pagtagumpayan yan kapag ikaw ay naglilingkod ng buong puso sa Panginoon. Lahat ng kasakitan, karamdaman, aayusin niya ayon sa iyong mga ginawa. Ikaw, pag hindi ka nga naman sumama at hindi ka naman sumunod, walang pagpapala. Kailangan tuloy-tuloy ang paggawain natin. Kaya naanyayan ko kayo dito sa PAHO, second floor, na PAHO, Caloocan, na dito, ang Soldiers of Christ, ang templo natin, kahit mabaho, pero narito ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming salamat. Sa aming pag-aanyaya, hindi po kayo talo. Lagi tayong panalo sa ating paglapit sa ating Panginoon. Salamat dahil sa ating paglapit, dito natin pagkakalob sa ating total surrender lang natin ang ating mga kasakitan, karamdaman, dahil ang paglapit natin ay ang pagkikilala ng ating kababaan ng kalooban. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat, Sister Marian po. Pakagandang papaliwanag. Okay. So ngayon, puntahan natin itong isa. Sister, dun po sa Ebanghelyo, tulad na napakinggan natin, ano ba ang kaugnayan ng buhay mo dun sa Ebanghelyong yun? No? Sister Rose Belinda Tubon. Good afternoon. Mapagpalang hapon po sa Diyos na buhay at sa mahal na Biring Maria sa live stream at nakikinig sa radio program. Ako po si Rose Belinda Tubon, taga Payatas A, Holy Spirit Prayer Group. Ipagpupuri ko po noong February 3, namatay po ang aking asawa, na naging maayos po ang lahat, nakaraos po na maluhati at walang naiwan ng mga utang. Napakabuti ng ating Panginoon. Mula ako'y maging SOC, nakita ko po at nadama ko po ang pagbabago ko dito. Naging malakas, matatag at malayo po sa mga kasakitan. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako ng buong puso sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po. Okay. Kay Clay naman, sister. Siyempre, siguro nararamdaman mo pa rin, ano, na huwag ka mag-alala, hindi ka solo-solo. Ang Panginoon, alam mo ba, ang mga balo, yan ang first priority na dinidipinsahan ng Panginoon sa banal na kasulatan. Yan po ang mga balo kasi kung tawag niya mga anawim. Ibig sabihin ng mga anawim, yun ang mga, parang pananaw kasi ng mga Hudyo, no? Para bang latak. Ganon. Pero sa Panginoon, hindi latak yan. Delikado ka, oras na inagrabyado mo, yung mga balong yan, ha? Ang makakatunggali mo ay ang Diyos. Kaya kung, of course, hindi ko mayalis sa'yo, na siyempre, wala ka ng partner sa buhay, pero huwag ka mag-alala, si Lord nandiyan. Okay? Bilang tayo ay membro ng katawan mistiko ni Kristo, simbahan tayo po ang espusa ng Panginoon. At hindi ka nag-iisa, tandaan mo yan, kapatid mo. Okay? Tawagin natin si Brother Antonio Manalo. Brother, good afternoon po. Good afternoon. Una sa lahat. Hello. Una sa lahat, magandang hapon po sa Diyos na buhay, kay Mama Mary, at sa Banal na Espiritu Santo, at ganoon din po sa mga nanonood sa live stream, at nakikinig sa radio program. Lalo-lalo na sa kay Twin Brother Andrew Manalo, at sa aking pamilya sa taga-ACM na Subo, Batangas, at lalo-lalo din sa overall na coordinator ng Quezon Avenue. Kay Sister Bonnie Cupino. Ako po si Brother
at Toyo Manalo, talagang nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoong Diyos at nakilala ko ang Soldiers of Christ. Talagang dito ko natutunan kung paano lumapit kay Lord at sa dahilan ng aking anak na inakay niya ako dito sa Soldiers of Christ, dito ko natutunan kung paano manampalataya ang tunay na isang Kristiyano. Dito rin ako natutong magbasa ng Bible, mag-rosary, at sumama sa mga gawain kay Lord, lalo na sa pagayo-hayo. Ay talagang dito ko na-feel na buhay si Lord sa akin. Kasi dito ako nakipag-covenant sa Kanya, sa 3 a.m., nagro-rosaryo ako lagi. Mula nung nanggaling ako dito nung makapunta ng Maypaho, ay tuloy-tuloy po yan hanggang sa ngayon. Talagang lahat na ng prayer ko ngayon sa Kanya, talagang ramdam na ramdam ko, answer prayer si Lord. Kasi ang sabi niya sa akin nung una kong dating dito sa Maypaho, kahit anong mang kasalanan mo, humingi ka lang ng tawad na taimtim, na may puso tapat sa kalooban mo, ay papatawarin ka niya. At tapos lahat ng hihilingin mo sa Kanya, ay ipagkakaloob sa iyo. Sumunod lang po ako. Talagang mula nung makilala ko po siya ng lubusan, tinalikdan ko lahat ng masamang gawain. Sumunod lang ako sa lahat ng nakakalugod sa Kanya. Kasi dito ko natuklasan yung panukala ni Lord kung paano ka susunod sa Kanya para ikaw ay pagpapalain niya. Talagang walang imposible kay Lord. Nung isang araw nga, kung hindi pa siguro ako binaha sa aming bahay, hindi siguro ako makakaalis doon sa bahay ko. Ako, nakipag-grocery lang ako ng 3 a.m. Sabi ko, Lord, hindi ko gusto yung binabaha yung bahay. Kaya Lord, lumalapit ako sa iyo na hahanap ako ng ibang bahay. Sana bigyan mo ako ng malayo sa mga maraming bisyo dito, mga manginginom, tsaka yung hindi masyadong magulo yung lugar. Sambis lang akong tinawag ng boss ko, pinapunta ko sa bahay niya, na-share ko sa kanya, sabi ko, natanong niya ako, sabi niya, anong gagawin mo pagkatapos ng ating gawang nito? Sabi ko, ma'am, maghahanap ako ng bahay ko. Biro mo, ang sagot sa akin ng boss ko, hindi problema yung bahay, dito ka tumira sa bahay ko. Kaya sabi ko, Lord, sinagot mo agad ang prayer ko, kaya talagang hindi ako nawawalan ng pag-asa talaga sa buhay. Basta kasama mo si Lord, talagang powerful siya. Wala talagang hindi ibibigay sa iyo. Sumunod ka lang sa Kanya ng tapat. At sa Kanyang mga gawain, talagang kung ikinakarating niya sa Soldiers of Christ, wala nang atrasan, go nang go. Kasi nandun talaga ang kapayapaan. Lalong-lalo na sa pamilya namin. Dati talaga, magulo ang pamilya namin. Ngayon, talaga nagtitiwala na niya sa akin. Kahit malayo siya sa akin, nasa Batangas sila, talagang pagka kasama mo si Lord, talagang wala talagang problema. Talagang kung may problema man, aayusin niya talaga. Gagawin niya ang para sa taong naglilingkod sa Kanya. Inuulit ko po, magandang hapon po sa lahat ng listeners sa radio program. Thank you po. Amen. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord, sa kapatid ko na simpleng-simple lang kahilingan niya. Humihingi ng bahay, kaagad mo tinugon. Ganun ka talaga kabuti, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Okay, gusto kong balikan ulit itong si Rose, no? Kasi may klila na sabi nito, anong pakiramdam mo, Rose, na ngayon, bagamat wala ka ng partner sa buhay, pero nandito ka ngayon, ikaw ay nasa ilalim ng community ng Soldiers of Christ. How do you feel na bilang isang membro ng Soldiers of Christ in Jesus' name? Ano masasabi mo? Masasabi ko po sa ngayon, napakagaan po ang aking kalooban at nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos na buhay dahil hindi niya rin po ako pinapabayaan dahil lalo na po ngayon, naghahayo po ako, sumasama ako kay Sister Marian sa pagbababa ng Mama Mary. Lalo na po ngayon na nakarating po kami sa Ilocos Sur, Santo Domingo, na may inakyatan po kami doon ng Mama Mary. Sana po maging tuloy-tuloy na po itong pagbababa po namin ng Mama Mary. Dumami pa po sana doon. At ito na po ang talagang covenant ko kay Lord na lalo na sa pagro-rosary at pagbababa ng Mama Mary. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po. Amen. Gusto ko lang, Brad, pakiano mo nga ito. Pasalamatan natin itong live stream na ito. Pakiano mo nga. Okay, maraming salamat po sa ating mga live stream viewers, no? Yung Brother Jahar Maginang Pasig, Sister Loricel Tokunaga, Japan,
Sister Luisa Gatchalian Manugit, Sister Melody Morano, Sri Lanka, Sister Elisa Nicolas, Vietnam, Sister Shirley Yap, Singapore, Sister Carmela Romera, Japan, Sister Marian Leonardo, Sister Roy Qual, brother palagay ko ito. Alam ko si Roy, kapatid niya ano ito. Palagay ko ito, brother Roy Qual. Sister Lorna Cantero ng Caloocan, Sister Kim Dumaluan, Sister Ria Rico ng Bagong Barrio, Sister Michelle Laquin, at of course, si Sister Linda Pasyulan ng Italy, at si Sister Cathy Tinumpit ng Jerusalem. Happy viewing po sa inyong lahat. Alam ko, meron kayo magandang plano niyan. Gusto kong balikan si Sister, total meron pa tayong oras, Gusto kong balikan kasi itong ating ebanghelyo, pakinggan niyo mabuti. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat tinilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Yan, doon lang tayo, Tingnan natin. Paano kaya natin i-identify, paano natin tawagin, tukuyin itong two verses na ito, 25, 26. Brothers and sisters, kung atin pong dadamhin na mabuti, ito pong ebanghelyong ito, is a prayer, panalangin ni Kristo para purihin ang kanyang Father, ang kanyang Ama, na sabi niya, pinasasalamatan kita, ikaw na Panginoon ng langit at lupa. First, makikita po natin dun mga kapatid, sabi niya, Ama, Panginoon ng langit at lupa, pinasasalamatan kita. Ano yung ibig sabihin? Makikita natin doon yung kanilang inner relationship, okay? Inner relationship, si Jesus at ang kanyang Ama ay napakadikit-dikit na talaga yung kanilang ugnayan. Kaya ano pa sabi niya? Sabi niya rito, tinukoy niya, sabi niya, sapagkat tinilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. Alam niyo kasi ang Diyos. Sabi nga ng isang mamamahayag, no matter gaano ka man kahusay magsalita, gaano ka man magaling ka sa Biblia, halos kabisado mo Biblia, okay? At magaling ka sa mga verses, alam niyo ba, mga kapatid, kahit pa yung sasabihin mo ay tama, correct, everything is correct, ha? Kapatid, kapag ka ang kayabangan ng isang taong yan na nagsasalita ay nasa kanya pa, hindi po siya kakasihan ng Diyos na buhay. Kaya dito kita nyo, sabi niya, inilihim sa mga marurunong. Okay? Kasi yung mga marurunong na yun, sabi nga ni San Pablo Apostol, ang karunungan dito sa lupa ay kamangmangan. Kaya sabi niya, inilihim sa marurunong at matatalino. So mapalad pala tayo mga kapatid, hindi man tayo hindi man malalim ang ating pinag-aralan. But din nakikita ako sasabihin ko sa inyo sa pamamagitan ng ating head servant, kitang-kita mo the humility ang ginagampanan ng ating head servant. So ano ibig sabihin, kapatid? Si Jesus mismo O pakibuklat mo yung Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Kita nyo kung gaano kababa itong si Jesus Christ at gusto niyang ibahagi sa atin. Philippians chapter 2 verses 5. Sige, basa. Sige po, sige, basahin mo. Ito po ang sinasabi, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Tuloy mo. Na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Pagko sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Glory to God. Glory to God, glory to Jesus, and glory to Hallelujah, Hallelujah. In Jesus' name. Okay, so napakinggan niyo mga kapatid, sinasabi doon. Bagamat siya ay Diyos, still ibinaba niya, ipinakita niya yung kanyang kabuuan. Although, si Kristo po kasi mga kapatid, ito po yung katuruan ng ating pananampalataya.
Jesus ay merong dalawang kalikasan. First, si Jesus ay taong totoo. Si Jesus ay Diyos na totoo. Kaya dito maliwanag po sinasabi niya, Ama, Panginoon ng langit at lupa. Therefore, si Jesus nga ay anak ng Diyos. Therefore, siya ay Diyos na totoo. Kaya doon sinabi niya, inilihim mo sa mga marurunong matatalino. Alam niyo ba mga kapatid, no matter ka, cum laude ka, pero kung yung karunungan mo, ipanluluko mo lang sa kapwa mo, hindi ka kakatigan ng Diyos na buhay. Kaya napapaliwanag po dito sinasabi. Sabi niya, Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Bakit? Kasi, sabi rito, inihahayag sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Kaya pala, o pasalayan man tayo, o aglahihin man tayo, o anumang sabihin sa atin, mahina tayo, wala tayong alam sa Biblia, pero nakikita naman sa gawa, nakikita naman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, katulad po ng head servant, okay? Katulad ng ating head servant. Kaya ito pong itong tatlong talata lang ito, 25, 26, 27, napakasarap pag nilayan ito. Wala na nga lang tayong sapat na oras, pero pakinggan natin ulit si Sister Marian. Sister Marian, ano masasabi mo dito? Kasi ito po is panalangin ni Kristo sa kanyang Ama, pinasasalamatan niya sapagkat ang Ama hindi sumang-ayon sa mga dunong-dunong ng mga tao. Maraming salamat po sa ating Diyos na buhay. Napakaganda po talaga ang paglapit sa ating Panginoon. Kahit wala kang ipinag-aralan, dahil nananalangin lang ako sa Kanya na bigyan niya lang ako ng karuang kinamagmumula sa iyo upang magamit ko ito sa paglalakbay kung saan makakarating upang maidala ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat nga pala sa ating Panginoong Diyos na napakababa ng kalooban dahil nga gusto lang niya talaga tayong makalapit. Kaya nga, hindi naman siya maramot. No, ipinagkaloob niya sa atin na makilala natin siya ng lubusan sa paglapit. Kaya nga, Father Marcelo, napakabuti po na ating Diyos bilang isang sundalo. Inuutusan lang sa atin na magpasalamat tayo, na nakalapit tayo, may sakit man o wala. Kailangan na ikaw talaga ang kailangang lumapit at hindi ang Diyos ang lalapit dahil minsan pa binayaran na tayo niya sa kanyang pagpapako sa krus upang makilala natin siya ng lubusan. Amen. Siya ay mula sa Ama. Alam niyo mga kapatid kung ano ang susi ng unlad o pag-unlad, ano susi ng gusto mo umunlad ka, ano susi? Ito susi. Matthew chapter 6 verse 33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kung ikaw mababa at umaasa ka lang doon, at of course, inuuna mo Panginoon, at tinampon ninyo uunlad ka. Yan ang sinasabi doon. Uunlad ka kapag hindi na pinag-uusapan dito. Marunong ka, matalino ka, mahusay ka sa Biblia, marami kang kabisadong verses, hindi na pinag-uusapan. Marami kang kabisado. Yung ginagawa mo naman taliwas naman dun sa kalooban ng Diyos. Kaya tinampon ninyo, itong salitang unlad, tingnan po natin. Letter yo, no? Unahin natin lagi ang Diyos. Ayan ang ibig sabihin ng unlad. Kaya paano mo unahin? Ayan, Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God. Now, mayroong isang sabi, meron na isang pare, napakatalino, napakagaling magsalita. Siya po naglilecture sa mga kaparian. Kaya lang, parang mininos niya yata Diyos. Ano sabi niya? Yung mga adik daw, wala nang pag-asa, wala na magagawa doon ang Diyos. Wow! Ang sabi ng pareng nagkwento nito, sabi niya, nalungkot ako doon. Ibig ba sabihin finite ang karunungan, ang power ng Diyos? No. Never to be finite. Ang karunungan ng Diyos is always infinite. Walang hindi magagawa ng Diyos. Lahat ay magagawa niya. Sabi nga natin, walang imposible sa Diyos. Lahat ay posible para sa Kanya. Kaya tingnan nyo, yung masyadong marunong, masyadong matalino, tapos sasabihin mo, wala magagawa ang Diyos. Wow naman. Kawawa naman si Lord. Hindi ba?
Kaya po, mga kapatid, inuulit ko, ito pala ang susi, napakaganda susi, na madalas po binabanggit ng ating head servant, no? Yung Matthew chapter 6 verse 33, uunahin mo lang lagi ang Diyos. Lagi mo siyang number 1 sa buhay mo at hindi mo mamamalayan, uunlad ka sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos, doon po siya kumakatig sa mga may mabababa ang loob at yung mga taong siya ang inuuna nilalagay number 1. Sister, anong last message mo? Last word ko po, naanyayahan ko po kayong lumapit sa ating Panginoon. May sakit man kayo, wala. Ito na ang pagkakataon natin na tayo ay magkaisa sa pag-ibig ng Diyos. Kababaan lang naman ang kalooban. At higit sa lahat, ang Panginoon ay hindi po siya nanunumbat. Ako nga, humingi lang ako na magkaroon ako ng talino, masayang pamumuhay sa kanyang banal na Espiritu. Yun po ang nakamit ko lagi araw-araw, yung makontento ka sa buhay. Ang paglapit sa Panginoon ay hindi po napakahirap. Mahirap po ang hindi ka lumapit. Lalo may sakit ka, lalo may problema ka, sino ba ang inaasahan mo kundi ang Diyos lang? Dahil kapag umasa ka sa tao, wala ka pong makukuha sa tao. At higit sa lahat, ang Diyos lang ang nagbigay ng daan sa atin para tayo muli niyang makapiling hanggang sa kanyang pagdating. Kaya nga mga kapatid, inaanyayahan ko kayo, dumating po kayo sa paho. Kahit masiksik po siya, liglig naman ang inyong makukuha sa inyong pag-uwi. Gagaling na kayo, makukuha nyo pa ang kontento sa buhay at higit sa lahat, ang aming head servant po ngayon nakikinig, saan man siya naroon, patuloy na pinapanalangin dahil ginagamit siya ng Diyos. At tayo rin, na kanyang mga alipin ng Panginoon, paggamit po tayo sa ating Diyos na buhay upang makitaan tayo ng mga pagbabago, pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang paglapit po ay isang napakaganda na po yan na panimulain na makalapit po tayo sa Panginoon. At sa pamagitan po ng ating mahal na Inang Birheng Maria na umakyat patuloy hanggang ngayon na walang humpay, na sabi nga infinite, no? Walang hanggan na pag-akyat upang maipakilala lang ang kanyang anak na si Jesus. Salamat po sa mahal na Birheng Fatima na walang humpay po tayong hinanap. Pinili tayo upang makalapit tayo ng tuluyan. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa Glory to God, glory to Jesus. Napakaganda. Ang pinakasimpleng message nito, be humble. Be humble. Gawin mo si Lord number 1. Tiyak yan. Be humble. Magpakababa ka lang. Yun ang hinahanap ng Diyos. Yun ang hinahanap ng Diyos. Sa inyo po lahat, magandang hapon po at maraming salamat. Ngayon po dadako na po tayo sa Healing on the Air. Kakilangamang makapangyarihan sa lahat. Araw-araw tinuturuan mo kami, Panginoon. Proper Christian attitude. Paano makipag-ugnay sa iyo sa kapwa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Kaya pala pag ikaw ay nakaugnay ka sa Panginoon, hindi ka maliligaw sapagkat sinasabi mo, O Diyos, ikaw ang daan katotohanan at ang buhay. Maraming salamat po. Kung magkagayon man, wala nang paraan, wala nang pagkakataon ang katunggaling si Satanas sapagkat conquered mo na kami, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord, inuuna ko po sa iyo ang RH bill, Panginoon. Every day, sa sandaling ako po ay makasalang, maging sa ibang istasyon pa po, Panginoon. Ito po ang nais ng mga anak ng Diyos na soldiers of Christ na sa panguna po ni Brother Ting. Ang RH bill na yan, huwag na pong maganap pa, may sabatas pa, sapagkat yan ay daan ng mapanirang sisirain ang plano, ang tinatawag na lihim na panukala ng Diyos. Hindi matutuluyan. Kaya Lord, maraming salamat po. Of course, Lord, dinataas ko pa si Brother Ting Arcadio at kanya may bahay. Panginoon, patuloy mo pong palakasin pa. Patatagin pa, Panginoon, at bigyan mo pong sound mind and sound health. Yes, Lord. Inihiling ko rin sa iyo, Lord, si Lita Mulano, Abigail Mulano, Matt San Juan and family, Luz De Leon and family, John Jimena and family, Joey Velasco and family, Delia Hamero, Rose Albacino, Perlita Angog, Mary Ann Ortiguera, La Pera Jenny, and po si Alice Peña and family,
Jose Garcia and family, Milagros Ventura, Maria Victoria Evangelista, Jojo de Jesus and family, ang Bulacan Boys and Girls, Lord God, take care of them, Lord, in the name of Jesus. Yan din pong itinataas ko rin, Sister Alice, Lord, kung baka lang meron siyang mga kukunti mo munting mga problema, Lord. Marami pong, lahat po tayo may problema, Panginoon, nawa po, tulungan mo siya, kung ano man yan, Panginoon, kung ano man ang nasa kanyang nararamdaman, Lord, take it out, Lord, in the name of Jesus. Yan din po si Jane, John, Leno, Grace, Prisbin Arquel, Miguel Marnes. Dinataas ko rin sa'yo, Lord, si Maricel Ronald, si R.J. Russell, Pauline Regazzo, at maging si Sister Francisca Regazzo and family, si Alex Regazzo, Angelica Rosadia, May Dula Golden Chronica Publishing, Ede Evamen, Alvina, Clarice Laurel Rivera family, nandun, Lord, Piswilo family, Roland Sibilia and family, Ninita Samson, Anit Cantuna, Aning Taglinaw, Nida Luxin and family. Yan din po si Nita San Juan, Ray Analin Bas. Yan din po si Raf Nicole Ricanya. Tinataas ko rin sa Lord si John Paulo Odiber, Cristina Miha. Yan din Panginoon si Roberto Gallardo, Alexander Odiber, Joan Chris Odiber. Yan din pa rin si Francis Maniflor, Irene Beray, Tinumpit family, Ria Rico, John Lopez and family. Yan din si Enrique Boy Bulaon. Yan din pa rin si Palinis family, Ronald Antido, Ana Ruz Antido, Ellen Antido, Rogelin Antido, Rogelio Jr. Antido, ganun si Jacqueline Takdari Vicalos. Of course, Lord, tinataas ko rin sa'yo, Lord, si Lydia Acedera, Divina Gracia Claudio Bernabe, Medalya. Yan din pa si Marta De Leon, si Rolando Lorenzo, Panginoon, kabagan mo siya at kaawan mo, ibalik mo sa normal ang kanyang nalalabo ang pag-isip. Yan din po si John Meca Espinosa, si Lawrence Glenn Salvan. Of course, Lord, si Nita Corpus, Lord, may meron po siyang karamdaman sa utak. Yan din, Panginoon, si Presina Enriquez, Elena Flores ng Camarin, Rodrigo Gatchalian, Grace Borlio, Ninita Borlio, Roger Carlos, Elizalde Carlos, Lenny Joy Manahan, hindi pa si Rod Jedan Carlos, Telma Rod Carlos, Rod Jimel Carlos, kanina pa si Rosalinda Espinosa, Glenn Lonzaga, Lord, ingatan mo ang kanyang vapor na sinasakyan in the name of Jesus. Si Romeo Castro, Lord God, palakasin mo, tibalik mo, Panginoon, ang kanyang normal na kalusugan pangangatawan. Yan po si Diana Sunsa, tinataas ko rin si Charmin Cruz, at yan din si Andrew Bianya at Lydia Peralta, in Jesus' name. Glory to God, glory to you, Jesus. And then, Lord, si Carlton and family, John Jim Sulapco, Baby Maniflor, Nilda Dante, and of course, Lord, tinataas ko rin sa iyo, Lord, in the name of Jesus, Dio gracia sa Timao, Lucy Timao, Jan Timao, Jensen Timao, Arlene Inyeres, Melanie Said, Edith Bibias and family, Fermin Murano, Gaudincia Murano, Melody Murano, Ana Rosialsa, Bonnie Copino, Vanessa Copino, Mark Anthony Copino, Betty Feliciano, at yan din, Lord, si Luisa Gatchalian, Ruby Magtuto, Ricardo Nicdao, Celia Nicdao, in the name of Jesus of Nazareth. Of course, Lord, tinatas ko, Lord, ang ginamit mo sa hapong ito, si Marian Bation, si Rose Belinda Tubon, at Antonio Manalo. Lord, hindi lingid sa iyong kaalaman, Lord, lalo na po itong si Rose Belinda, ngayon po'y nag-iisa na sa buhay, pero naniniwala ako, Lord, kakampi ka. Kakampi mo siya. Ikaw ang kakampi niya. Huwag mong papabayaan, Panginoon. Sa kanilang pamilya, sa kanilang sambayan. Manatili nawa, Lord, ang kapayapaan in the name of Jesus. Lord, marami pa mga pangalan. Ibabasayan, Lord, in the name of Jesus of Nazareth. Brother John, pakiano na lang. Go ahead. At ganoon din po, tinataas din po natin ang mga nasa live stream at sa mga nag-text para sa kanilang pong kagalingan sa mga kasakitan po. Limuel Capioso para sa kagalingan niya sa restrictive cardiomyopathy. Eduardo Maginang, Lorena Maginang family, Rivera family, Bansil family, Samson family, Lavina family,
Calma family, Ibanez family, Santulan Group, Rosario Talavera and family, Pellegrino Galang, Janine and Janilin Pingol, Paulo Moreno, Chichi, Iya and Luke Abara, Princess Rosmel and Carlo Torres, Rona Talavera, Agueda Nicolas and family, Charmaine Carlos, Edita Carlos, Aba Nicole Bawit, Angelica Tanio, Angeles family, Ramilo family, Lisada family, at ganun din po si Victorino family, Genotiva family, Ruby and Mike Magtoto na pagkalooban na po ng anak, Susan Barikawa, Sherwin Barikawa and family, Brother Tony family, Labay family, Rodrigo and Emily Talavera, Reynold and Rosalie Abara, Roel Talavera, Jenilyn Tiglao, Andrea Tiglao, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family. Kaya hindi na tinataas ko rin si Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Alex Galang and family, Lita Pingol and family, Cecilia Bautista, Lancer Bautista, Ian Bautista, Engelbert Bautista, Cirili Bautista. Tinataas ko rin sa iyo, Lord God, si Eric, Rosemary, Edwin, Ronnie, at Mary J. Tinataas ko rin, Lord, sa iyo, Lord, si ang aking pong kapatid, si Gatchalian. Brother Rudy Gatchalian. Brother Rodolfo Gatchalian, Lord God, na-aksidente po siya, Panginoon, at pinalalakas mo na ngayon. Lord, huwag mo pong pababayan bilang kasangkapan at gamit mo, Lord, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, huwag mo pong pababayan in the name of Jesus. Sa pagpapatuloy, Lord, tinataas ko pa rin sa iyo, Lord, in Jesus' name, si R. Efrain Baby Jaden Heromi Tukunaga, kagalingan ng kanyang balakang at sikmura. Roland and Elisa Nicolas, hindi po si Rachel Tim, Arnel Galang and family, Arlene Dimalanta and family, Arnold Galang and family, Roland and Elisa Nicolas. Ganyan din, Panginoon, in the name of Jesus of Nazareth, tinataas ko rin sa iyo si Iris Lowe, Raj Lowe, Natalia Lowe, Maria Teresa Rodrigo Jr. Tinataas ko rin sa iyo, Lord, si Grace Imelda John Simon Cual, Siarina Cual, ganun po siya, ganun din, Panginoon, ang apo ni Sister Lani Arthur, si Liz Jimena Alexandra Jada, at ang Rayo Jeramil Jerlin Trilliana. In the name of Jesus, we praise you, we worship you. And di ba si Cristina Victoria, Fanny Baluyot, at of course, Lord, Sister Dalisay Cayetano, Brother Buy Cual at Dominador Baluyot, Joseph Mabutol, Sally de Dios, Lolita Pasya, Susan Cuerda, and din po, Panginoon, si Panchang Rigazzo, Evelyn Bocoy, Rodolfo Narvaez, Jit San Mateo, Lonsada family, Naoki Usako, Lea Otsuka, ganun din si Violeta Isikawa, Jonah Flores, Kiji Aoyagi and family, Sister Kelly, Janice Janet Jane, Jan Lee Yap Ching Hua, Li Hua and Fu family. Kaya hindi po, Panginoon, si Princess Perry Dumaluan at Tita Dumaluan. Tinataas ko pa rin sa iyo, Lord, si Princess, ganun din, Panginoon, tinataas ko si Nikki Villar Siran, Chan Umbao Cruz Dumaluan, Clyde Errol Dumaluan, Lorna Laudi family, Sister Leonor Canlas family, Josephine Lucio family, Cristina Amante family, and John Michael Bolanos, Edwin Gondran family, Remedios Peralta family, Sharon Montemayor family, Zid and Chito Umbao family, Josepina Leif, Monticelio Earl Villas, yan din po na si Res, John Villasiran family, Rodora and Roy Temtem family, Evelyn Jemboy Dumaluan, Estela Altalatine, ganun din po si Hafiz Altalatine at Tela, Flexi Holmes, Grove Laquin family, Dang Molon Labaco family,
We praise you, we worship you, we glorify, Lord. Panginoon, kung meron pa pong hindi namin mabasa, Panginoon, naniniwala kami, Lord, in the name of Jesus. Nalalaman mo ang aming intention po namin, Panginoon. Lahat po ay gumaling, lumakas, at maayos ang buhay. By the power of the Holy Spirit, tinataas ko rin po sa iyo, Lord. Of course, ang Diocese of Caloocan, Panginoon, si Father Adrian. Lord, nawa po, maging normal na po ang kanyang diabetes. In Jesus' name, panguna po, aming Bishop Deogracia Siniegues. And of course, Lord, ang aming pong Spiritual Director, Bishop Ted Bacane. At si Father Melvin Castro, na darating po sa linggo, siya po ang mamumuno sa misa po, Panginoon, in Jesus' name. Lahat po, Panginoon, lahat na may sakit, may karamdaman, right now, Lord, hipuin mo sila in Jesus' name. Glory to God, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat ng ito, Ama, inihiling po namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na walang hanggang kaliwanagan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Tiyataas ko rin na muli si Sid Chito Umbao family, Josepina Leif, Dang Molon Labaco family, Panuilos family, San Juan family, Mercy Carino family, San Juan family, Michael Paul Santan Huatku, Dori Abrigo, Lele Amor Dikito, and Jersam Dikito. Ganyan din, Panginoon, tinataas ko rin si Edwin Godran family. Glory to God, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh. Ay, wala. Oh, napasada. Okay, glory to God, glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Purihin ang Diyos na buhay. Maraming salamat po at sa atin po mga kapatid na ginamit. In Jesus' name, si Sister Marian Bation, Rose Belinda Tobon, at Brother Antonio Manalo. Salamat at yan din sa lahat po ng